Para sa ating video, magluluto tayo ng sinigang. Pero hindi lang basta-basta sinigang yan, dahil lalagyan pa natin yan ng miso. Oh my gosh, ang sarap. Sakto ang asim at malalasahan mo ang natural flavors ng mga ingredients. Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Magluto naman tayo ng sinigang na bangus sa miso. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng bangus. Isang bangus yung gamit ko dito. Yung nabili ko yung frozen na tinoko lang. Siguraduhin niyo na walang kaliskis at hugasan nyo lang na mabuti. Tapos meron nga tayo ditong sitaw o string beans, kangkong. Para sa recipe na to, ang gagamitin natin, dahon lang. Pero pwede ninyong ilagay yung tangkay, walang problema. Meron na tayong siling haba dito. Nasa sa inyo kung gaano karami yung gagamitin. Nasa heat tolerance yan. Maraming kamatis. Sibuyas. Ito naman yung okra. Miso paste. Pwede kayong gumamit ng miso paste na katulad nito o yung kahit yellow, ayos na ayos din yan. Yung iba, gumagamit ng ground black pepper sa sinigang. So for this recipe, maglalagay tayo ng konti. Ito naman yung patis. At yung asin. At pagdating sa pampaasim natin, ang gamit ko dyan ay Maggi Magic Sinigang. O yan, nabuksan ko na kagad. Ayos, di ba? Talagang pwede na natin gamitin. Yun nga lang guys, naubusan na ako nung regular o yung original, yung kulay green. Ang gamit ko dito, itong may gabi. So medyo lalapot yung sinigang natin. Pero okay lang yan. Tingnan natin kung mag-work pa rin. Okay? Maggi, baka naman yung green. Salamat in advance. O yan. So guys, umpisa na natin ang pagluto dito sa ating sinigang na bangus sa miso. Pero bago ang lahat, ito yung listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara! Umpisa na natin to. First step, kailangan muna nating asinan itong bangus. So sabi ko kanina, di ba, nahugasan nyo ng mabuti at nakaliskisan na. Importante yan. Next, asinan nyo lang muna to. Para magkalasa kaagad. Ang interesting dito sa sinigang na bangus sa miso na lulutuin natin, hindi lang to basta-basta sinigang. Dahil magigisa tayo. And before that, itong bangus, ipiprito rin natin. Nasubukan nyo na bang magluto ng sinigang na isda, na piniprito yung isda bago isigang? Doon sa mga nakasubok na, I'm sure, diba, mag-agree kayo sa akin kung sasabihin ko na mas malasa kapag pinirito muna yung isda bago isigang. For now, asinan lang natin. Pabayaan lang natin ito ng mga 10 minutes para lang ma-absorb na ng isda yung asin. And later on, after 10 minutes, magpiprito na tayo. Mantika. So, pinainit ko na itong lutuan natin. Medyo malalim to dahil ito din yung paglulutuan natin mamaya ng sinigang. So, isahan na lang. At pagdating nga pala sa mantika, used oil ang gamit ko. Para sa akin kasi, kapag isda yung piniprito, okay lang gumamit ng used oil. Basta mga 1 or 2 beses mo lang na nagamit. Huwag na more than 2 para talagang sigurado tayo. Ito nga pala yung bangus. So, mapapansin niyo, nilipat ko ng lalagyan. Nilagay ko lang sa plato na may paper towel. Isang tip yan kasi may nagtatanong, paano daw ba maiiwasan yung pagtiramsik ng mantika kung nagpiprito ng isda? Tanong nyo rin ba yan? Para sa akin, based on experience, basta nagpiprito ka ng medyo mamasa-masa, talagang maninilamsik yan. Dahil isipin ninyo, hot oil, kukumbay ninyo sa tubig, di ba? Tilamsik ang aabutin ninyo. Kaya nga, itong towel, makakatulong to, yung paper towel sa ilalim, para lang mag-absorb ng mga liquid o ng tubig na galing sa isda. And guys, isa pa. Papakita ko lang to sa inyo. Tayo ditong splatter screen. At ito ay para itakip dito, para nang sa ganun, kung medyo matilamsik man, at least makakaiwas ka sa tilamsik ng mantika. Ayun matilamsik pa rin, diba? Pero may splatter screen naman tayo, kaya okay lang. Pero kung mapapansin niyo guys, yung tilamsik na yan, mild lang yan. Kumpara dun sa tilamsik na makukuha ninyo kapag hindi ninyo medyo tanggalin yung tubig. So ituloy lang natin yung pagprito dito at mga 1.5 minuto lang per side. Babaliktarin ko lang muna. Ingat pa rin tayo habang nagbabaliktad. Yan. So guys, so papansin niyo, habang tumatagal yung pagluto natin, yung tilamsik hindi na masyadong nangyayari, Kasi nga yung tubig nag-evaporate na. Importante dito, iba yung pag-iingat pa rin. Ayan, pag binaliktad ko, maninilamsik ulit yan. So guys, ito pa isang tanong dyan. May nagtanong pa, paano daw ba talaga mawala totally
yung tilamsik kapag nagpiprito. Kasi yung ginawa natin, di ba, tinuyo lang natin ng konti, pero nanilamsik pa rin. Kasi nga, yung loob ng isda, may tubig pa rin yan, so lumalabas habang iniinit. So, ang ginagawa ko, para completely hindi tumalsik yan, guys, i-dredge ninyo ng arena. Pero, yung technique na yan, hindi yan applicable para dito sa niluluto natin, ha? Kasi sinigang to, eh. Hindi naman tayo pwedeng maglagay ng arena dito sa bangus dahil kapag sinigang natin mamaya yan, magiging iba yung consistency ng niluluto natin. So at this point guys, mukhang okay na tayo. Kalmadong-kalmado na yung mantika. Kasi nga, hindi na masyadong mamasa-masa yung bangus, no? Para sa akin, okay na yung ganyan lang muna for now. To turn off ko lang yung heat, ha? Tapos, tanggalin na natin tong mga piniritong bangus dito. Hindi naman natin to kailangan iprito ng tuluyan. Kumbaga partial lang. Makakatulong yan para sa flavor. So yung loob ng bangus, hindi pa ganun kaluto yan, ha? Mamaya natin yung tuluyang iluluto habang sinisigang na natin. Tatabi ko lang muna to, babawasan natin ng konting mantika pa. Dahil ang susunod niyan guys, magigisa na tayo. Gagamitin natin yung mantikang to. Hindi na tayo gagamit dito ng bawang, ha? Kailangan lang natin dito ng sibuyas at ng kamatis. Yan yung gigisa natin. Ilalahat ko na lahat ng sibuyas. Ginigisa ko lang itong sibuyas hanggang sa makita ko na naghiwalay na yung mga layers nito. So at this point guys, okay na muna to. Ilagay na natin yung kamatis. Pagdating sa kamatis, dalawang malalaking kamatis yung gamit ko dito. So ilalagay lang muna natin yung kalahati. Yun yung igigisa natin. Nagtira ako para mamaya. Yung iba kasi gusto, kapag sinigang, may buo-buong kamatis pa, diba? So itong kamatis na igigisa natin, definitely, hindi ito mabubuo mamaya. Kaya magtitira tayo. Igisan nyo lang yan ng mga 1 minute, mabilisan lang. Diyan nabubuo yung flavor nito. At habang nagigisa, i-ready na natin yung isda. So ito na yung bangus na naprito natin kanina. And again guys, pagdating dun sa pagprito ng bangus, optional lang yon. Gusto ko lang ipakita sa inyo at i-inform kayo na mas nagiging malasa yung inyong sinigang na isda kapag yung isda mismo ipiprito ninyo bago isigang. So kung hindi ninyo gusto na piniprito yung isda for sinigang, walang problema kahit hindi na kayo magprito. Next ingredient, hindi ko nasabi kanina, pero importante to pagdating sa sinigang. Tubig. Diretso na natin dito. Takpan lang natin tong ating cooking pot at pabayaan lang natin na kumulo na yung tubig. Ngayon kumukulo na, hinaan muna natin. Kasi kanina, di ba, malakas na apoy para mas mabilis na kumulo yung tubig. Ngayon naman, hihinaan ko lang to the lowest setting. And at this point, kunin na natin itong miso at ilagay na natin dito. Itong miso, nakakatulong to para ma-reduce yung lansa ng isda and at the same time, nagbibigay din to ng flavor. So medyo maasim-asim na may konting tamis yung lasa nito. So kung hindi nyo pa natatry, no, at least meron kayong idea. At para sa akin, nakakatulong din to na magbigay ng umami flavor dito sa ating sinigang. Itong miso, pwede ninyong ilagay ngayon habang kumukulo ngayong sabaw or habang nagigisa. Kanina nagisa tayo, di ba, nung sibuyas at ng kamatis. Pagkalagay ng kamatis, pwede ninyong igisa dun yung miso nung mabilisan lang bago ilagay yung isda. Pabayaan lang natin tong maluto pa. So naka-lowest heat setting tayo. Lulutuin ko lang to ng mga 8 minutes pa para nang sa ganun maging lutong-luto na talaga yung bangus, yung hanggang kaloob-looban. So mga 8 to 12 minutes para sigurado tayo. At habang niluluto natin o pinapakuluan natin yung bangus ng dahan-dahan, yung sabaw naman natin, lumalasa yan dahil yung lasa ng bangus kumakapit na. So yan, kaya-importante dito, pinakamahinang apoy. Dahil kapag naka-high heat kayo, kawawa naman yung bangus, baka magkalasag-lasag, di ba? So dapat dahan-dahanin lang natin. Balikan natin to after 10 minutes. After 10 minutes, check na natin. So yun, di ba? Nakikita nyo yung kulo, dahan-dahan pa rin. At sigurado tayo na buo pa rin yung isda niyan kahit i-check pa natin eh. See? Di ba? Oh, ganyan pa rin yung itsura niya. Oh. Lalo na to. Guys, mahilig ba kayo dito? Sanong bangusin yung paborito ko? Lalakasan na natin yung apoy, eh. Pa-comment din pala kung saan kayo nanonood ng video ngayon. At yung sa shoutout natin, guys, Ayun, so,
sama natin sa shoutout. Mamaya magsha-shoutout tayo. So, comment lang kayo. So guys, nilagay ko na dito yung ating Maggi Magic Sinigang ha. At yun nga kanina, no, sabi ko nga, inaubusan ako nung original, yung kulay green. Kaya ito yung gamit ko yung may gabi. Ngayon, titingnan natin kung okay din bang gamitin yung ating Maggi Magic Sinigang with gabi dito sa isda. O, di ba? Maganda yan, at least nakakapag-experiment din tayo. So, haluin lang muna natin. Kasi pareho din namang sinigang yan, di ba? Parang sinigang mix din yan. Kaya sigurado maasim na maasim yan. Ang tanong ay yung consistency ba ng sabaw? Magiging okay. So, let's see. But for now, gusto ko lang munang tikman yung sabaw. Sakto yung asim. Pagdating kasi sa sinigang na isda, ayoko yung super duper asim. Pero pagdating sa sinigang na baboy, kahit gano'n ka asim yan, okay lang ako. Gusto ko kasi sa isda yung tamang-tama lang, yung tipong comforting talaga siya. Actually, pag sinabi mo namang sinigang, di ba, comforting naman talaga. Pero kasi yung isda, feeling ko gusto ko talagang malasahan yung lasa ng isda. Saktong-sakto lang yung gusto kong asim. Ilagay na natin dito yung mga gulay pa. So, eto na yung okra. Tapos yung sitaw nga. Alam nyo ba ang tawag sa sitaw sa English? Nag-quiz na. Ito yung tinatawag natin na string bean or minsan tinatawag din itong snake beans. At may tawag pa dito kasi mahaba yung ibang variety, no? Yung karaniwang nakasanayan natin. Ang tawag dyan, yard long bean. So maraming iba't ibang tawag dito. Isama na natin yung siling haba. Medyo maraming ilalagay ko. Hindi naman ibig sabihin na marami maanghang agad, no? Depende naman yung sa variety ng sili na gagamitin ninyo. Minsan nga isang piraso lang sobrang anghang na dahil yung sili na nilagay sobrang anghang din. So konting halo-halo lang muna ha, just to incorporate these ingredients dito sa ating sinigang. So yun guys, at eto na nga yung kamatis kasi yung iba gusto talaga yung medyo buo-buong kamatis. So yan, para yan dun sa mga may gusto ng medyo buong kamatis, ilagay na natin. Right now, tatakpan ko lang muna to para mas mabilis na kumulo uli. Pagkakulo, lutuin lang natin siguro mga 2 to 3 minutes. Pakiramdaman lang natin yung gulay, no? So, i-check natin once in a while. Kung yung mga gulay ba ay malambot na, di ibig sabihin okay na yun. Ituloy na natin yung pagluto after that. After 3 minutes, eto na itsura ng gulay. Yung iba sa atin, gusto talaga yung gulay yung lutong-luto, no? Yung sobrang lambot. So, nasa sa inyo, no? Kung isa kayo sa mga yon, pwede pa ninyong lutuin ng mas matagal yung gulay. Para sa akin kasi, ang gusto ko sa gulay yung sakto lang. So, yan. Gusto ko yung medyo may pagka-crisp pa habang kinakain mo. So, yun. Diba? Tsaka, di ba maganda tingnan kapag yung gulay hindi masyadong nadudurog? So, ito na itsura niyan. Ito na yung isda. Ito yung part na may malaking tiyan, no? Diba? Yung masarap. So ngayon guys, tinitimplahan ko na to. Naglalagay lang ako dito ng patis. Hindi natin ubusin tong patis. Masyadong marami yan. At yung iba nga, naglalagay ng paminta, yung iba hindi. Kayo ba? Matanong ko lang, naglalagay ba kayo ng paminta pagdating sa sinigang? Ako kasi depende, no? Kapag natripan lang, pero wala namang problema sa akin, meron o wala, ayos lang. So for this recipe, maglalagay tayo ng paminta. Ngayon guys, tinimplan lang natin para talaga makompleto na. At eto na nga, pagkatimpla, ilagay na natin yung dahon ng kangkong. So itong dahon ng kangkong, makikita nyo may basa pa dyan, ano? Hinugasan ko lang mabuti yan. So kung gusto nyo isama yung tangkay, pwede ninyong ipagsama-sama yung paglagay ng tangkay kanina kasama ng mga okra at ng sitaw. Pero kung walang tangkay, gawin nyo lang yung ginawa ko. So ngayon, pabayaan lang natin to. Turn off na natin yung heat. Yung residual heat na lang yung ipagpaluto natin dito sa dahon. Pag sinabi natin residual heat, yan yung init na natira sa sabaw. Ayaw kasi natin na sobrang maluto yung dahon, di ba? So, i-distribute muna natin yung dahon dyan. Pabayaan lang muna natin. Mga 2 minutes lang. Mabilisan yan. After 2 minutes, okay na yan. Ilipat na natin sa isang serving bowl. Tapos, tikman na natin. So, yan. Ready na to. Tikman na natin, Ang sarap talaga ng sinigang, lalong-lalo na kapag sakto yung asim tapos mainit-init pa na katulad nito. Wow! Ganda. Guys, ito na yung sinigang natin na bangus sa miso. Kapag nagsisigang ba kayo ng isda, bukod sa bangus, ano-ano yung mga ibang klaseng isda na ginagamit ninyo?
Pa-comment para at least may idea din ako. Masubukan natin next time. So sa probinsya nyo ba, paano kayong magluto ng sinigang? Ganito din ba? Lalo na kapag sinigang na isda? Or iba yung method ninyo pati yung mga ingredients? Baka naman pwedeng pakisabi sa amin. Pa-comment na lang din Check ko yung mga comments ninyo. Ito yung paborito kong part. Oh ha? Ilat na natin dito. Ang takaw, no? Tapos guys, tikman na natin. Ito na ang ating sinigang na bangus sa miso. Init. Alright, sabaw muna. Ang sarap. Saktong-sakto lang yung asim Nalalasan ko yung bangus. Sarap talaga. Kapag pinirito talaga yung bangus, ganito yung lasa. And guys, isa pa, di ba? Gusto nating malaman kung okay lang ba yung magic sinigang na may gabi. Okay na okay yung consistency sa akin Saktong-sakto Alam mo yun, lumapot siya ng konti, pero hindi naman masyado. Saktong-sakto talaga. Pagdating sa sinigang, gusto ko dyan, syempre, yung tiyan. Actually, pagdating sa bangus, gusto ko dyan yung tiyan. Sinigang naman kasi masarap naman talaga, di ba? Bangus and tiyan. Oh my gosh, ang sarap. Pag kinaninan ko to, mapaparami na naman ako, kaya hindi mo na ako magkakanin Wow. Ito, ang sinigang na bangus sa miso na gusto ko talagang ma-achieve. Kaya, saktong-sakto na-achieve naman natin yung lasa. Kaya guys, sana subukan nyo itong ating sinigang na bangus sa miso recipe gamit ang Maggi Magic Sinigang. Sigurado magugustuhan nyo to. Panalo. Oh, saglit. Shoutout muna tayo bago ko makalimutan. Guys, eto na yung shoutout natin. Hello sa'yo at big shoutout kay Elvis Gogulan. Kay Ang Himig Natin, hello rin sa'yo. Hello rin sa'yo, Zina Johnson. Hi, Super Kokoy. Hello rin sa'yo, Renny Rose Gawat. Hello rin sa'yo, Walt Ding. Henry Amar. Hi po sa inyo. Shoutout din kay Carmelo Rafael Baguio. Hello po sa inyo, Teo Villanueva. Rochelle Baloro. Gina Sasuman. Hayden J Tech Pinoy Channel. Shoutout sa channel mo. Eloisa Guevara. Norms. At kay Edwina Flores. At kay Nema Manlapas. And last na lang, hello sa inyo, Hilda Goneo. Maraming salamat sa inyo sa pag-comment sa mga video natin at sa pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. O paano? Magkita-kita tayo sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli.